Matapos suspindihin ang ceasefire, nagkasagupa ang mga sundalo at mga rebeldeng New People's Army sa Calinan District sa Davao City kahapon. 5 ang nasawi sa bakbakan habang 17 sundalo ang nasugatan. Panawagan naman ang ilang grupo itigil na ang all-out war at bumalik ang peace talks o ibalik ang peace talks. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, matapos ngang mawala ang ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at ng mga komunista ay nagkaroon ng isang malaking enkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga rebeldeng NPA. Dito mismo yan, Ma'am Jess, sa syudad ng Pangulong Duterte, ang lungsod ng Davao, kung saan nga 2 sundalo ang nasawi. Narito ang aking report. Labis ang hinagpis ng ina ni Private Vilmel Damondon sa sinapit ng 24 anyos sa sundalo. Napatay si Damondon sa engkwentro ng militar sa mga miyembro ng New People's Army sa Barangay Lamanan, Calinan District sa Davao City kahapon. At least, ginampanan niya rin kung ano yung tungkulin niya. Okay, accept ko na nawala man yung anak ko pero isa siyang dakilang bayani. Di na rin naitago ni Glyza ang emosyon sa pagkamatay ng mister na si Corporal Michael Yadaw. Wala akong maisip kung anong dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Kasi andyan lang naman yung mga sundalo para sa peace eh. Hindi naman para makipagbakbakan doon kung hindi naman sila uunahan. Ito ang kauna-unahang engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng NPA sa Davao City matapos suspindihin ang ceasefire. Tinutugis daw ng mga sundalo ang mga rebeldeng nanunog di umano ng isang pineapple harvester sa barangay Tawan-Tawan. Pero pagdating sa barangay Lacson at Lamanan, nag-detonate ng landmine ang mga NPA laban sa mga sundalo. Dito nadali sina Damondon at Yadaw. Halos 1 oras tumagal ang bakbakan. Yun nga, yung laying out of landmines, yun ang pinaka-the worst na nakuha nila. And yun na yung part ng nila, tactics maybe. At with the ceasefire nga noon na mayroon pa tayo unilateral ceasefire sa kanila. They were able to build up in terms of their strength, capabilities. Bukod sa 2 nasawing sundalo, 17 ang sugatan sa engkwentro, kabilang ang isang opisyal na may ranggong second lieutenant. Sa panig naman ng NPA, 2 ang nalagas. Isang construction worker din ang naipit sa gitna ng bakbakan at nasawi. Dahil sa bakbakan, nagsilikas ang daan-daang residente ng Barangay Lacson, Lamanan at Inayangan. Diri lang sa adyo kay niguro po may kay base kon sa may nakalungog mig boto ratatat ana din murag narinabot ko an eroplano nalisang mi kay. Nangyari ito mga 45 kilometro lang ang layo sa Panacan District kung nasaan si Pangulong Duterte. Kanina nga nakiramay ang Pangulo sa pamilya ng 2 sundalong namatay. Tumuloy rin ang Pangulo sa ospital kung saan nagpapagaling ang mga sundalong sugatan mula sa 3rd Infantry Battalion ng Army. Isa-isa silang ginawaran ng Pangulo ng Wounded Personnel Medal. Sa gitna ng mga bagong engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA, ayaw munang magbigay ng pahayag ng Pangulo ukol sa kahihinatnan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga komunista. Sa patuloy na bakbakan ng militar at NPA, tumitindi rin ang panawagan ng ilang grupo na itigil na ang all-out war at ibalik ang peace talks. Kanina, nagmarcha at nagdaos ng programa sa Bonifacio Shrine sa Maynila ang may 500 rallyista mula sa mga grupong nagsusulong ng usapang pangkapayapaan. The fact na may namamatay means we should end the patayan. That demonstrates all the more ng pangangailangan ng peace talks. Ma'am Jess, dahil nga sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde sa Calinan District dito sa Davao City ay mas ramdam na ito nga sa lungsod yung higpit ng seguridad sapagkat mas visible ngayon yung mga sundalong nakatalaga sa Task Force Davao sa pag-iikot at pagbibigay ng visibility dito sa buong Davao, Ma'am Jess. Iyan, sa nakita nating reaksyon ng Pangulo nung nakaraan, no, nung may mga napapatay na mga sundalo, umiinit yung ulo niya lalo, parang lalong lumalabo yung
resume ng peace talks dahil sa ngit-ngit ng Pangulo. Dito sa nangyari ngayon, ano kaya ang reaksyon ng Pangulo? Ano bang nasasagap mo? Lalo bang nadagdagan yung kanyang ngit-ngit, yung kanyang galit? At maybe that's also an indication kung ano ang chances nitong peace talks na mag-resume. Ma'am Jess, na-observe natin nung lumapit siya doon sa mga kabaong nitong mga nasawing sundalo, talagang tinatapik-tapik ng Pangulo yung kanilang kabaong. Talagang nakikita natin naggalit ang Pangulo dahil may nalagas na naman sa hanay ng militar na sinasabi nga niya na lahat ay binibigay niya para mapabuti yung kanilang kalagayan. Pero Ma'am Jess, natanong ko rin ang Pangulo kanina nung palabas na siya doon sa East Mincom Hospital, ay tinanong ko siya kung may plano ba siya na mag-resume yung peace talk sa kabila nga nung nangyaring enkwentro ng NPA at mga sundalo. Ang tila umiiwas, Ma'am Jess, ang Pangulo, at ang sinabi lang niya sa atin, next year na lamang daw niya sasagutin yung tanong ko sa kanya, Ma'am Jess. Next year, so malabong, parang ang indication this year walang mangyayari. Nothing's going to move, ika nga. Ma'am Jess, it's either way na pwedeng walang mangyari, pwede rin naman na maaring may nagpapayo sa Pangulo na wag munang sagutin yung mga tanong patungkol sa peace talks dahil medyo nasa maselang bahagi ito at marami kasing umaasa hindi lamang sa iba't ibang sektor kundi dun sa kanyang mismo mga miyembro ng gabinete, yung mga sinasabi nga mga nasa left wing, quote-unquote na bahagi ng kanyang gabinete, nais din talaga nila na mag-resume itong peace talk sapagkat napakahaba na raw nung mga naabot nito doon sa pag-uusap nila sa Netherlands at maging yung huli sa Roma sa Italia, Ma'am Jess. Iyan, hindi ba binaharin ang Davao at following yung call ng NPA dun sa Surigao after the earthquake, nanawagan sila na ceasefire muna dahil nga may kalamidad. Ang Davao binaharin. Hindi ba covered din yon nung kanilang ceasefire na panawagan? Oo, Ma'am Jess, kasi magkakaiba ng People's Front o command itong mga NPA. Ang pagkakaalam din natin, yung bahagi nila doon sa Surigao, yung isa sa mga nagdeklara nito. Pero tama, Ma'am Jess, binaha din yung bahagi ng mabababang bahagi ng Davao City at yung Kalinan District naman kung saan nga nangyari yung enkwentro kahapon. Ito naman yung mga bulubunduking bahagi na malapit na rin ito, Ma'am Jess, doon sa boundary ng Bukidnon at North Cotabato. Kaya marami rin talaga ang nagtataka kung bakit nangyari itong bakbakang ito sa gitna nga nung sinasabi na may mga ibang front na sila na nagdedeklara ng ceasefire matapos yung nangyaring kalamidad at malakas na mga pagulan at pagbaha, Ma'am Jess. At saka talagang sinadya pa na sa Davao mangyari itong enkwentro. Parang that in itself kaya iyan ay mensahe sa Pangulo na yung enkwentro, kasi major ito right after na hindi nagtagumpay at this stage itong peace talks. Biglang sa Davao pa mismo nagkaroon ng enkwentro at madugo, may patay ang bawat panig. Tama, Ma'am Jess. Alam mo, natanong ko nga itong commanding officer ng 3rd Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Lachica kung ito bang nangyaring enkwentro sa Kalinan, talagang mensahe sa Pangulo sapagkat taga Davao City ang Pangulo. Pero sinasabi nitong si Lieutenant Colonel Lachica na hindi nila hahayaan na lumawak yung nangyayaring gulo dito sa Davao City. Sinabi niya sa atin, Ma'am Jess, inassure niya sa atin na may mga plug-in silang ginagawa, may mga operations silang mga ginagawa na hindi nakikita ng mga tao para mapigilan nila. Ang ayaw nila, Ma'am Jess, na mangyari ay makarating dito sa downtown itong Labanao o yung Karahasan sapagkat medyo, sabi niya, mahihirapan ang mga rebelde na gawin yan sapagkat bukod nga dun sa 3rd IB, ang Task Force Davao at yung tinatawag na Joint Task Force Haribon na may naval at air components ay nagtutulong-tulong na ngayon, Ma'am Jess, at nagkaroon na rin ng mga dagdag na puwersa, particular doon sa mga bulubunduking bahagi ng Davao para mapigilan yung pagkalat ng kaguluhan, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Davao, Ian Cruz. Dumalo naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng 2 sundalong nasawi sa enkwentro sa New People's Army. Samantala,
Kinumusta din ng Pangulo ang kalagayan ng mga sundalong sugatan na nasa Camp Panacan Hospital sa Davao City. May report si Sweden Velado. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng dalawang sundalong sina Corporal Michael Yadaw at Private Vilmel Damondon na nasawi habang nasa kalagitnaan ng pakikipag-engkwentro sa mga kasapi ng New People's Army o NPA, Huwebes ng hapon sa Barangay Tawan-Tawan, Kalinan District, Davao City. Ayon kay 3rd Infantry Battalion Commander Raymond Lachica, sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, naganap ang dalawang magkahiwalay na pagsabog. Yung laying out of landmines, yun ang pinaka-the worst na nako nila. Yun na yung part ng nila, tactics maybe. Meron pa tayo unilateral ceasefire sa kanila. Sa panig ng NPA, 3 ayon kay Lachica ang naiulat na napatay sa putukan. Samantala, labis ang hinagpis ng naiwang may bahay ni Yadaw, lalo pat 7 buwan pa lang silang kasal. Inilarawan ang 28 anyos na sundalo ng kanyang misis bilang malambing at mabait na tao. Hiling ko lang po na magkikita kami sa sikan kaming Panginoon. Ang mga magulang ni Damondon hindi malilimutan ang pagiging mapagmahal ng kanilang 24 anyos na uniko iho. Ginampanan niya rin kung ano yung tungkulin niya. Okay na, accept ko na nawala man yung anak ko pero isa siyang dakilang bayani. Bukod sa pagbisita sa burol, pinuntahan din ng Pangulo at kinumusta isa-isa ang lagay ng ating mga sugatang sundalo sa Camp Panacan Hospital. Mailap naman ang Pangulo ng tanungin kung maisusulong pa ba ang usapang pangkapayapaan. I'll answer you next year. Para sa PTV News, Sweden Velado, Davao City.